my beloved Boss Mike Severa ng mga tanga. Tignan nyo naman, itsura pa lang yan. Oh, ang mga vlogger nila, ayun, walang tulog. Grabe, 24 oras. Tumitira ba yung mga yan? Oh, sige, panoorin natin mga kababayan, ha? Panoorin nyo! O, isab nyo yan, o. Sige. Isab nyo si Tol J. Oh, isab nyo daw yung isang vlogger nila. Sab nyo. Vlogger nila to. Oo. Pwede na ito. Ipantapat sa auntie ni Jojo Chavez, oh. Ha? Oh, Jojo Chavez. Pwede, oh. Oh, para sa auntie mo. Ano yan? Ano pinaglalaban mo, Diday? Go to channel kayo. Go to channel. Ayan. Go to channel yan. Go to channel kayo. Tol J. J on Ice. Diyos ko po, patawarin mahabal. Mga kababayan, mahabagin. Hindi tayo, hindi tayo namimintas, ha? Oo, Ines Vlog. Beauty! John Soriano, Joey Salvamoro. Hoy, sa inyo pong lahat, ha? Tipid-tipid muna tayo. Sorry kayo, hindi kayo inabot, ha? Hindi nyo inabot yung shoutout ko. Kaya, sa susunod, agahan nyo. Mga kababayan, vlogger ng mga Duterte. Pasok! Mabait din niya si Tol J. Uy, Tol J, tinamig yun. Dilat na dilat ang mata, ate, ha? Ate, dilat na dilat ang mata. Mukhang may supply, Mga kababayan, mukhang may supply sa kanila. Mukhang may boot pa para tirahan nila. Mga kababayan. Sige, ate, tuloy mo. Uy, Tol J, tinamig yun. Oh, kita nyo, laki ng mata. Pura ko, bangag daw ako. Bangag daw siya. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, Pagka binalik sa inyo, Mactandame, oo, nandyan na, Maripe Palisok, Powerismo. Hindi ko lang matiis na hindi shoutout to. Oo. Dahil yan, boss ko. Rosby, sige, tuloy. Totoo ba? Para namang hindi. Uy, Tol J, tinamig yun ako. Bangag daw ako. Totoo ba? Para namang hindi. Yan yung mga vlogger nila. Na nandiyan dyan sa EDSA. Sabi ko nga, mukhang sagana sa supply sila. Saang boot ba sila tumitira? Boot 1, boot 2, boot 3, boot Nemo. Oo. Yun lang. Oo. Mga kababayan, pinsan. Uy! Joel Jabaw, tumigil ka. Pasok. Tagal ng kapalitan namin. Naku ate, alam mo ba sabi ni Bato? Basta bungal, adik yan. Buti na lang hindi natukhang. Di ba mga kababayan? Tapos daw ate, alam mo ba, sabi ni Bato, pag daw lubog ang muka, adik yan. Kaya mag-iingat ka. Huwag kang magpapakita. Tandaan mo, si Bato baka biglang magpunta. Galit yun sa bungal. Galit din sa humpak ang muka. Oo, di ba mga kababayan ko? Sabi naman ni Bato yun, ate hindi kita iniinsulto. Minamahal kita bilang kababayan ko, kaya pinapayuhan kita ng husto. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Mona Luis, Susana Gasilan, opo. Totoo naman, di ba? Ate, tuloy mo yung sinasabi mo. Itong kapalitan namin, tandaan. Talagang masisit ako. Yan ang sinasabi ko. Alam nyo, sinabi ko na sa inyo. Sino mga friend ko sa FB dito? Shifting tong mga to. Meron sa umaga, meron sa gabi. Palit-palit sila.
Ganon. Diba? Evelyn Calison, Philipa Villaruz, Roel San Pedro, Nancy Chang. Oh, palit-palitan sila mga kababayan ko. Ganyan yung plano at sistema na ginagawa netong mga to. Diba? Shifting. Ano sabi? Yari yung mga kapalitan ko. Naku, mag-aaway-away itong mga to. At kung meron mang hindi nakakatanda rito, kasama to sa mga nang-away kay Takero. Kasama to. Oo, Batang. Miriam. Kasama to sa nang-away kay Takero. Tuloy. Para namang hindi. Parang hindi daw. Oo nga naman, ate. Di ka naman mukhang adik. Oo, ate, maniwala ka sa akin, pero yung bungal ka eh. Si Bato lang nagsabi nun Si Bato lang. Jay on ice. Mabait din niya si Tolji. Uy, Tolji, tinamay tsura ko. Bangag daw ako. Totoo ba? Para namang hindi. Tagal ng kapalitan namin. Itong kapalitan namin, tanda ay talagang masisit ako. Murahin mo. Sasabi ko, bakit tangali na kayo? Murahin Joke mo. na. Ako nga yung dito sa mga kasama namin. Ako yung tuwan-tuwa sila sa akin. Kita nyo? Sa ganito, tuwan-tuwa yung mga bobo. Yung vlogger nila, ganito, pinakikinggan, Paano pa matututo? Kung ganitong vlogger ang pinakikinggan nyo. Di ba mga kababayan? Pansinin nyo, pagsasalita lang, wag na yung itsura. Pag pinag-usapan yung itsura, baka kayo yung masuka. Pero mga kababayan, yung vlogger nila na nang-away, isa sa nang-away kay Takero, eto. Tignan nyo, mga twiran. Sinasabi, nako, mga kababayan. Kayo na bahalang humusga dyan. Pero sige, pagbigyan natin, baka maiba naman. Kaya nga lagi ko sinasabi, ayoko na magkukwit na ako sa Duterte. Ginaganyan niyo ako. Tuwan-tuwa. Kita nyo, mga kababayan ko? May gana pa. May gana pang magtampo. Ay, putik na yan. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Kalma, Arnold. Okay na. Biruin nyo. Itong vlogger nila na ito, may gana pang magtampo. Diba? Kaya kayo, mga DDS, nandito ba kayo? Baka naman, puntahan nyo yung channel niya. Baka magtampo. Kasi mga kababayan, hindi namin tatanggapin yan. Oo. Pero, eto yung mga trip nung auntie ni Jojo Chavez. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba, Nestor? Diba? Joseph Machete? Ganito yung mga trip nung auntie ni Jojo Chavez. Sige na, ito na. Pa naman, pag ginaganon ko sila. Tapos pag halimbawa nagpapadala ng mga seryosong mukha ko yan sa messenger ko, hindi ako natutuwa. Pero pag pinadala na ko na kita nyo naman talaga, choosy pa. Kailangan ang ipadala yung gusto niya. Huwag kayong magpapadala ng kung ano-ano, ha? Oo. Tandaan nyo, ito, dinidiscuss ko para sa mga, nasaan na yung mga DDS dito? Hindi ko makita eh. Meron na ba? DDS, magpakita na kayo. Minsan lang to, pagbibigyan ko kayo. Oo. Lahat ng sasabihin ninyo, babasahin ko. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tuloy nyo na. Comment na kayo. Di ba? Nasaan na sila? Pasensya na kayo. Hindi ko muna babasahin yung mga comment ng mga iba rito. Ang gusto ko yung comment
nung mga DDS. Oh, nasa na kayo? Oo, di ba? Oh. Wala. Oh, tuloy. Naiba yung mukha ko, unique. Ay, naku, sabi ko sa iyo, tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko, i-post niyo, i-post. GGS pa! GGS pa! Gandang-ganda sa sarili niya. Anak ng tinapa. O sige, pagbigyan na natin mga kababayan. Oo. Pagbigyan na natin ha. Yan. O, dali na hanapin nyo. May nakapost doon sa FB ko. Yung, ano ba yung, Hindi masabi mga kababayan kung ano gusto. Reset. O sige, ito na. malupit kung ano yung parang title ko. Ano yung title mo? Hindi mo maalala. Title niya yan mismo ha. Iba yung mukha ko doon, basta iba yung... Iba yung mukha niya. Ibig sabihin. Ibig mo ba sabihin maganda ka doon? Baka may interesado sa inyo. Puntahan nyo na. Ha? Puntahan nyo na. Tuloy. Iba yung mga style ng picture ko doon. Sabi ko sa inyo eh. Dali na. Baka mamaya mag-iba. Mag-ibang anyo siya. Diba? Kaya kay open-minded. Oo, si Marieta, puntahan nyo. Alin ba? Promote na natin yan ha. Ano yung FB page mo? Banggitin mo ha. Ayan ha, Sub kayo, J on I, sub kayo dyan. Mag-sub kayo. Uy, grabe. Pero alam nyo, pag ganito promoter ng mga DDS, sumusunod sila. Bakit kayo ayaw nyo sumunod? Buti pa ito promoter nila, JJ. Ikaw yata yung hinahanap dito, Kanina ka pa hinahanap niyan. Ha? I-promote ka daw. Asok. Tuloy. Sayang gwapa, hello, sabi ni Marilyn. Oy, lalagyan ko ba ng jacket si Marilyn? Wait lang, mag-comment ka sis Marilyn. Ayan na. Sis, comment na. Comment na. Maya-maya lang, mag-iibang anyo na. Para naman kayo, masaya. Sige. Ay, si gwapa. Ayan na, lagyan kita. Ito na nga, teka lang, nalagyan ko ng jacket na. Nampating talaga. Ganyan lang sila mag-live. Wala kayong matutunan. Oo. JJ, magtandem. Ha? Baka naman. Oo, happy Thanksgiving. Di ba mga kababayan? Ayan na. Yan. Mga vlogger nila. Isa pa, meron pa. Baka akala nyo, Shirley Fernandez, Shirley Fernandez, Ate Gina. Meron pa. Rensilino. Pasok. Vlogger. Ito ay pinisan nyo. Ipaglaban ang dapat ipaglaban. Huwag natin hayaan. Ipaglaban ang dapat ipaglaban. Ipaglaban daw ang dapat ipaglaban. Mga vlogger nila to mga kababayan ko. Kinolekta ko. Kinolekta ko. Sige, pasok. Wala pa rito ay pinisan nyo. Ipaglaban ang dapat ipaglaban. Huwag natin hayaan. Nagturugin ni Ama Duterte. Huwag natin hayaan na sila ang magwagi sa bansang Pilipinas. So yun, yung pinaglalaban nila maliwanag ha. Mga kababayan ko, maliwanag ang pinaglalaban nila. Ipaglaban daw ang dapat ipaglaban. Pero mga kababayan, wag daw hayaang madurog ang Duterte. Matagal nang durog yan. Mga kababayan, matagal nang durog yan. Yan ang sinasabi ko. Nag-iiyakan sila sa EDSA. Pero mga kababayan, tanong ko lang talaga. Magkano ba? Naloko na. Kasi mga kababayan, kita nyo, galit na galit sila. Kaya nga eto, Tony Fowler, pasok nga. Ba't ka galit? Ba't ka galit? Ba't ka galit? Oo nga, bakit ka galit? Lalaban kami. Lahat ng tao rin
dito, walang uwi na hindi bumaba si Marcos. Oh! Hindi daw sila uuwi hanggat hindi bumababa si Marcos. Anak ng tinapa mga kababayan, itong mga vlogger ni Sara. Eto lang mga kababayan, Sara, hindi ka ba naaawa? Binubulag mo sa totoong katotohanan. Nako. Binubulag mo, Sara Duterte, etong mga tao. Ha? Siya dapat napaniwalaan nila. Yun lang eh. Sara, buti pa si Pangulo. Love ka. Diba? Oh, tuloy. Si Bangag! Baba na Bangag! Kita nyo yung galit nila, no? Pare-parehas. Oo. Ganun eh, no? May masabi lang. Tayong lahat nandito ngayon, walang uwi. Hintayin natin na bumaba si Bangag. Lahat ay magtulungan. Para Naku, ate, umuwi na nga yung iba. Ate, umuwi yung iba. Nagagalit na nga yung isa. Sabi niya, pag daw sila ay dumating ng late, yari sila sa kanya. Mukhang yun yung leader nila. Ha, mga kababayan, biruin ninyo magagalit doon sa isa. Doon kanina, sa ayaw ni Bato ang itsura. Eh, tuloy ate. Sige, pagpatuloy. sa bayan! Oh. Kaya mo yan. Kaya mo yan, ma'am. Kaya mo yan. Oh, kaya mo yan. Tuloy-tuloy mo lang daw ate. Oo, tuloy-tuloy mo lang. Dapat mapansin ng mga tao para maawa sa'yo. Si Bibi Sara muntik ipapatay dahil gusto nila nga si Tambaluslos ang maging presidente! Kita nyo yung pinaniniwalaan nila mga kababayan? Gusto daw ipapatay si Sara, naniwala sila kay Inday. Ang bubobo, ang hina ng ulo. Kita nyo kung ano sabihin ng mga Duterte, yun ang pinapaniwalaan ng mga to. Diba mga kababayan? Yun ang pinapaniwalaan ng mga to. Ang hina talaga ng mga ulo mga kababayan. Ganyan lang sila kauto-uto. Uto-uto. Diba mga kababayan? Oh, tuloy. Hindi pwede, hindi kami papayag nun! Dahil si Sara Duterte ang kapalit sa... ang kapalit para sa bansang O kita mo, nagkabol-bol ka pa. Nadulas ka na. Si Sara Duterte gusto nyong ipalit kay Pangulo, ganon. Yun lang naman yan, mga kababayan. Kita nyo, di ba? Maliwanag yan, mga kababayan. Ang kanilang motibo, kaya kahit sino, pinagkukuha ni Sara Duterte dito para lang sumigaw ng kung ano-ano. Sa palagay mo, Inday, ang bobo mo. Hindi maniniwala yung maraming tao. Kung ganito maririnig nila sa mga vlogger mo. Di ba mga kababayan? Pwede ba? Humanap ka ng tulad ko? Oh, kalma. Hey! Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Sige ate. Oo, nangagawit na yung mukha mo ha. Pilipinas! Siya ang anak na pinangako ng Pangulong Duterte na siya ang ano sa Pilipinas! Oh, kita nyo? Ano? Ano pinagsasabi mo? Siya ang pinangako ni Duterte ng tatay niya ba yon? Pinangako sa Pilipinas na papalit. Ganon? Teka muna. Vancouver, oh. Juda. Naku. Ewan ko sa inyo. Oh, sige, tuloy. Oo. Tandaan nyo yung mga taga Davao. Kaya, alam nyo na, ha? Hindi ikaw Bangag at hindi rin si Tambaluslos ang may karapatan lang mamuno para sa bayan ay ang mabuting pamamahala, pamamalakad. Nakita nyo mga kababayan? Yung kanila lang ang mahalaga. Ang damdamin nating nakakarami sa kanila, baliwala. Ha, mga kababayan? Ha? Kita nyo? Yung damdamin lang nila mahalaga. Ang damdamin nating nakakarami, walang halaga, Lemuel.
Yung damdamin mo, hindi yan mahalaga. Yung damdamin lang nila at damdamin ni Sarah. Sabagay, ano pa ba asahan nyo? Oy ate, alam mo yung sinasabi mo na pangako? Napako. Oh, ito yung hinahangaan nyo. Itong dalawa na to. Na natin sa mga campaign promises. Kunyan lang, I'll do it in 3 days. As president, sabi ko nga 3 to 6 months, tapos lahat to eh. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise, 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. dapat ay tinutupad yon. Dahil binoto ka, Sasakay ako ng jet stay. kung anuman ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, Pupunta ako doon sa airport nila. Tapos itanim ko. Then, dapat nakikita yan ng taong bayan. Kalma, Ano? baby kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kasi mga kababayan, etong mga Duterte, nabobola nila yung mga bobo lang. Kita nyo mga kababayan, no? Yung mga sinasabi ni Sarah, nagbubumirang. Di ba mga kababayan? Anong bato ni Sarah dito ay bumalik sa kanya mismo? Di ba mga kababayan? Pakinggan nyo ulit Pakinggan nyo ulit itong mag-ama. Kung gaano mang-uto at mambola. Ito na. Edna G, makinig kayo Simulan na natin sa mga campaign promises. Recorded pa yan. Simulan natin sa mga campaign promises. Ang dami na, Sarah, hindi mo ba makita? Palibasa, nakaabang ka lang sa pagpalit sa kanya. Ito, ano promise ng tatay mo? Yan lang, Yan lang? I'll do it in 3 days. 3 arang lang daw. 3 araw lang daw. Magagawa na ng tatay niya nung panunungkulan niyan. Tuloy. As president, sabi ko nga 3 to 6 months, tapos lahat to eh. Sarah. Kita mo? 3 to 6 months, tapos na daw lahat. Sarah, 6 years. Wala kaming nakita. Wala kaming nakita. Tuloy. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise, 3 to 6 months. Dapat po ang politiko pag nag-promise ay tinutupad. Nakita nyo naman magsalita si Sarah. Parang yung supporter niya. Di ba? Walang pinagkaiba. Ulitin ko para maliwanagan yung mga DDS dyan. Di ba? Kita nyo si Sarah magsalita parang supporter niya. Walang pinagkaiba. Pati nga mukha, muntik nang magtugma. Marian Tomas, opo sa inyo pong lahat. Sige, tuloy. Malinis itong bayan na ito. dapat ay Nalinis ba? Nalinis ba ang bayang ito? Abay, mag-isip-isip kayo, mga DDS, na mahal ko. tinutupad yon. Dapat daw tinutupad yon. Dahil Binoto ka. Sasakay ako ng jet stay. kung anuman ang sinabi ng isang tao, Ano man ang sinabi ng isang tao? politiko, ng isang kandidato Ng politiko, ng isang kandidato. sa entablado, Sa entablado. Pupunta ako doon sa airport nila. Tapos itanim ko. Then, dapat nakikita yan ng taong bayan. Dapat nakikita daw ng taong bayan. Meron ba kayong nakita? Ayun. Tingnan mo. Ganon, Sarah, Sabi mo yan, eto ka. Bakit ano to? Sarah, pakipaliwanag to, Sarah.
Shara. Oh, wait lang. Nasaan na yon? Tanggalin ko lang. Oh. Oo, nasaan na yon? Wait. Oh. Pasok, Sara! Ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Ito yan. Sinabi niya lahat daw ng dapat sinabi sa entablado ng isang politiko. Dapat tinutupad. Shara, sabi mo, hindi corrupt, mabait, masipag. I love you, BBM. Bakit? Anong nangyari? Bigla mong minura at pinagbantaan. Diba mga kababayan? Bigla niyang minura at binantaan. Akala ko ba? Sabi mo, pagdating sa entablado, lahat ng sinabi mo bilang politiko, dapat tinutupad to. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Pero, mga kababayan, wala na tayong magagawa ron. Alam nyo naman, basta tatak Duterte. Iba yung sinasabi, siya ginagawa niyan. Kaya nga mga kababayan, alam nyo, yung sinabi ni Ka-Percy, nagkatotoo na yan mga kababayan. Oo. Kaya mga kababayan, pakinggan nyo. Presidente Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, dadating yung oras, magugulat ka na lang. O, yung pagmimiting ng PDP Laban, sinasabi ni Digong nyo, suportahan ka raw. Baliktarin mo yun. Huwag ka maniniwala ro, walang totoong sinabi yun. Di ba? Proven yan. Kailan nagsabi ng totoo si Duterte, sabihin nyo sa amin. Lahat ba ng ipinangako niya, may natupad? Wala! 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 Oh, ibig sabihin, proven na yan. Ha? Mga kaibigan, sa pagsasabi ng baliktad, diyan ka mag-ingat. Baka mabiktima ka niyan. At dito sa mga ipinwesto mo na namamangka sa dalawang ilog. Yan. Oh, hindi ho ba? Huwag mong paringgan si Katunying. Si Ka-Percy, pinapakinggan si Katunying. Katunying, oh. Dalawa na kaaway mo. Isang buhay at isang namayapa. Boss Mike Abe, ha? Joke ko lang yan. Oo. Ha? Katunying. Oo, ha? Yung sinasabi ko, real talk to. Si Katunying, dumadami kaaway niya. Mga kababayan. Pero mo kaaway ni Katunying. Isang buhay at isang namayapa. Sige, tuloy. Tuloy mo, Ka-Percy. Tuloy mo yan. Tuloy mo. Tuloy mo lang. Baka mabiktima ka niyan. At dito sa mga ipinwesto mo na namamangka sa dalawang ilog. Hindi ho ba? Ang Hindi si Katunying yan, ha? Nililiwanag ko lang. Katunying, hindi ikaw yan, oo. Oo. Dapat, hindi. Total, hindi naman kapagsalita si Ka-Percy. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, wag magagalit. Oo. Sige, tuloy. Nagsisilbihang Panginoon dalawa. Oo nga. Bukod sa'yo, mas importante yung isa dahil maraming naipon na yun. Marami ng padulasyon. Paano nangyari yon, Ka-Percy? Marami na daw naipon. Ang tinutukoy si Sara. Tuloy. Tuloy. Para maproteksyonan ang kanilang sarili. Oo nga. O kumukuha pa nga yung ng malaking pondo, di ba? Sa education. Nako! Sa education, alam nyo naman kung sino. Di ba? Tama, mga kababayan. Tama yung sinabi ni Ka-Percy. Na
kumukuha ng pondo sa education. Sino yon? Oh. Sara, ikaw ba yon? Sara, ikaw yata yon? Visit. Talay. Mga kaibigan, saan gagamitin yan? Matakot ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mr. President, saan ginagamit yan? Sa mga vlogger nila. Kahit nga, walang muka. Kinukuha niyan, pamparami lang. Diba? Kita nyo naman yung mga pinakita ko, ha? Baka mas masahol pa gawin sa iyo dyan. Kesa sa nangyari sa tatay mo. Anak ko, totoo yan, mga kababayan. Totoo yan. Yung mga pinaplano nila, kita nyo naman. Salita ni Duterte, salita ni Sara. Puro patayan, di ba? Patay dito, patay doon. Kita nyo? Tulad nito, nawala na to. Dahil doon. Sumalangit na ang kaluluwa ni Kat Percy, mga kababayan. Di ba? Kaya kailangan namin kayo, mga kababayan. Hindi namin kaya to ni Takero at mga kasama naming vlogger. Kami rito tagapaghatid ng balita sa inyo para hindi kayo nalilito, naliligaw. Oo, yan lang ang magagawa namin dito. Sumigaw ng katotohanan. Kasama si Mike Abe at iba pa. Si Katunying kalahati lang. Si Katunying kalahati lang. Oo, sayang eh. Sayang. Oo. Sana kasama natin ngayon to. Tuloy. Maraming papalakpak dyan, lalo na yung makitid ang utak na hindi matanggap ang pangyayari. Anak ko. Halimbawa, naalaman mo after election, 2 milyon, wala pang 2 milyon yung bumoto sa'yo. Hindi mo matatanggap basta-basta sa klase ng pagkatao nila. Wala pang 2 milyon yung boto. Matutuwa yan. Tutulong pa yan. Para ibagsak ka dahil makikinabang na naman sila sa susunod na administrasyon. Nako! Ibig sabihin ni Ka-Percy, mga kababayan, kung ano man yung mga issue na mangyayari kay Pangulo, hindi tutulong si Sara Duterte nyo. Bagkos, mga kababayan, baka yan ay makipag-alyado. Di ba? Tuloy. Gagamitin yan. Katunayan, yung mga troll na lumipat dyan, yan ang mga bumabanat na sa'yo. Ginagamit kunyari nila si Lenny, kunyari yon. Hindi gagawin ni Lenny yon. Narinig ninyo. Hindi gagawin ni Nanay Lenny nyo. Kaya Nanay Lenny, thank you. Mga kakamping dito. Kung mahal ko yung mga DDS dito, mas lamang ang pagmamahal ko sa inyo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Yun na. Tuloy. Asan ang resources ni Lenny? Asan ang makinarya niya para magawa niya yung paninira sa'yo? Sige nga, yun. Simple logic yung. Sentido común yun. Hindi naman siya nagkaroon ng daan-daang bilyong pondo eh. Sentido común. Alam nyo ibig sabihin nun? Sentido común. Alam nyo ibig sabihin nun? Hindi maiintindihan ng mga mahal na mahal kong DDS yan. Bakit? Kasi wala sila niyan. Diba? Tuloy. Yung 1 bilyon nga, wala pa 1 bilyon eh. Pahirapan pa eh. Pero marami siya nagawang proyekto. Dahil maraming tumulong sa kanya ng mga pribado, kahit maliliit na sektor, ay pinilit nila na makatulong sila sa itinaguyod na at itinataguyod na simulain ni dating Vice President Leni Robredo. Grabe. Alam mo, malaki pa nga ang maitutulong sa iyo eh. Ni Robredo, dahil si Robredo hindi na namumulitika.
yan na nga, no? Totoo nga, kaya pala nung nakaraan, magkakasama sila. Pero si Sara, nag-gate crasher, binangga pati pader nila. Pero sa ginawa niya, hindi tinanggap ni Nanay Lenny. Di ba? Naalala niyo yun nung unang mga isang buwan na mahigit yata. Biruin nyo, si Sara nag-gate crasher, binangga pati pader nila. Makita lang si Nanay Lenny at makamusta at masabihan ng, gusto mo bang maging gabinete ko, ha? Tapos, sabi ni Nanay Lenny, sorry, tatakbo ko mayor ng Naga. Kaya, si Lenny, mga kababayan, tablado. Ay, si Sara, tablado. Di ba, mga kababayan? Tinabla ni Nanay Lenny si Sara. Kahit ibenta niya na ang kanyang kaluluwa. Pero ninyo, mga kababayan, si Sara, binibenta kung kani-kanino, ha? May tumatawag, sasagutin ko lang. Wait lang po. Opo. Hello? Opo. Yes po. Nako, nasa live ako ngayon, boss. Mamaya tatawagan na lang kita, ha? Okay. So yun, mga kababayan. Alam nyo naman, nagmo-multitasking tayo kapag naka-live tayo, ha? Tuloy. Katunayan, di ba, nagbuong pagpapakumbaba, pumunta pa sa DSWD sa kagustuhan niyang magkaroon ng ugnayan yung angat buhay sa DSWD para makatulong dahil meron na siyang in place yung kanyang tawag mo rito, yung kanyang mga volunteers at meron na silang mga napatunayan sa nakaraan paano gumana. Oo nga. Ayan, mga kababayan, narinig nyo naman. So lahat ng sinabi ni Ka Percy, nagkatotoo na. Yung sinasabi niya na babanggain ng mga Duterte, ang mga Marcos, ginawa na nila. At ngayon, mga kababayan, nandoon sila sa EDSA. Lahat ng nandoon, mga mukhang tanga. Kung ayaw nyo maniwala, balikan nyo yung umpisa ng live, ha? Oo. Kasi mga kababayan, nako, grabe. Yung mga vlogger nila, nako. Akala mo talaga, kakainin ng buong busi Pangulo, eh. Eto na. Isa pang vlogger ni Sara. Naman, Martin Romualdez na parang elepante. Yang laki ng tiyan mo, bawasan mo bago ka magpresidente. Kita nyo yung mga banat nila. Ha? Sara, wag mong pinapaakyat sa entablado ang gutom pa. Dahil yung pinapaakyat mo, mukhang nalipasan na. Nalipasan ng gutom. Kaya kung ano-ano na lumalabas sa bunganga niya. Di ba? Tuloy, pakinggan natin. Wala nang uupo sa inyo. Kaya lang kayo naupo sa Senado at sa Presidente dahil sa kay Sara Duterte. Kita nyo? Yung kanilang paniniwala, mga bobo talaga. Tandaan nyo, mga kababayan, lagi nilang sinasabi yan na ang dahilan ng pagkapanalo ni Pangulong Bongbong ay si Sara Duterte. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo? Di ba? Tuloy. Hindi lang kayo dumitit kay Sara Duterte kahit kagawad hindi nyo makuha. Kita nyo, kahit kagawad daw hindi makukuha dahil kay Sara Duterte. Palakpakan si Duterte. Oo, kay Sara Duterte. Sara, ang galing-galing mo. Ang galing mo, Sara. Iba ka. Ibang-iba talaga si Sara, mga kababayan. Oo, idolo ng mga tanga. Ang tatanga nila, mga kababayan, pero alam nyo, hindi ko na kailangan masyadong ipaliwanag pa. Shai Peralta. Bakit? Bambina. Kita nyo naman kung paano mga twiran. Parang si Pusit lang.
Diba? Sikat sa kanila yan. Ganyan ang mga banat ng mga yan. Diba? Wala kayong makukuha. Wala kayong utang na loob. Yang tatay ni Marcos na... Ayan na, singilan na. Singilan na sila mga kababayan. Yung tatay ni Marcos, kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi pinalibing. Anak ng Anong klaseng propaganda? Baka nakalimutan nyo si Digong ang may utang na loob kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi nyo alam yon. O nga naman, paano nila malalaman? Eh, mga bobo yan. Oh. Si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, namatay ang tatay mo, hindi nila nailibing kasi ayaw ng taong bayan. Dumating si Duterte sa pagkapangulo, ipinalibing ang tatay mong bangag ka. Ngayon, ikaw ay dumikit sa... Bangag sila ng bangag, ano? Ano kaya meron? Bangag sila ng bangag. Meron ba silang ebidensya? Ang ebidensya niya yung mannerism niya. Minsan gumaganon din ako eh. Ay! Bakit? Bukod sa patayan na nangyari, eto, pakinggan nyo. Para naman sa mga bobong mga DDS dito. Pero love ko. Love ko kayo ha, sorry. Oo. O eto, pakinggan nyo. May rollback, lumobo naman ang utang ng Pilipinas. Pumalo ang utang ng bansa sa 12.79 trillion pesos noong Hunyo sa pagtatapos ng Administrasyong Duterte. Mas mataas yan ng 2.4% kumpara sa 12.5 trillion pesos na utang noong Mayo. Sunod-sunod ang ginawang loan ng bansa noong nakaraang administrasyon para matugunan ang pandemya. Mas mataas ng higit 6 na trilyong piso ang iniwang utang ni dating Pangulong Duterte kumpara sa sinundan niyang si dating Pangulong. Nakita nyo? Sabi, sunod-sunod daw ang pag-utang ng bansa, ng gobyerno ni Duterte. Ang kanilang dahilan ay yung pandemya. Anong ginawa ng Duterte administration? Binili nila ng face shield na walang kakwenta-kwenta. Naalala nyo ba yan, mga kababayan? At ngayon, mga kababayan, sa mga proyekto na pinaggagawa nila sa pandemya, meron ba kayong naalala bukod sa face shield nila? Ano? Ito, magkano ang inutang niya? At magkano rin ang iniwang utang na dinatnan ni Pangulong Bongbong dyan? Halos 13 trilyon. Oh, kita nyo mga kababayan, sabi ni Magsa Rick Parmalee. Sino involved dyan? Michael Yang. Mga kababayan, kailan pa kayo magpapalinlang? Mga DDS, mga naniniwala pa rin at nagpapauto sa mga Duterte. Pakinggan nyo yan. Mag-isip kayong maigi. Kung saan dinala ni Duterte ang pera nating mga Pilipino. Patayan, kilala na natin yan. Ilang libo, napakarami yan. Ano, mga kababayan, habang buhay na lang ang pagiging mangmang? Ha, mga kababayan, habang buhay na lang ang pagiging mangmang? Mga kababayan, kung unlimited yan, baka pwede naman. Manirahan na lang kayo sa ibang bayan. Huwag dito sa Pilipinas. Nakakaawa na. Nakakaawa na, lalo pang kinakawawa ng iniidolo nyo. Sino? Ng mga Duterte. Diba? Anong ginawa?
sinisira tayo. Kawalangyaan, balita sa buong mundo. Sino nakakahiya? Tayong mga Pilipino. Anong ginawa ni Sara? Binantaan si Pangulo, First Lady, Speaker. Kita nyo mga kababayan? Pero dito, yung ginawa nila rito sa teacher, naalala nyo ba? Pasok. Kumataang tulad ko, huwag mo kailangan yung pagpo-post. Isipin muna po natin, lalo na po kung may pangarap tayo sa buhay. Yan yung ginawa nila mga kababayan. Habang tinakot nila, pinagbantaan ang buhay. Binibidyo, humingi ka ng tawad kay demonyo. Oh. Tapos sasabihin nyo, ang mga Duterte, praise the Lord. Putik na yan mga kababayan. Di ba mga kababayan? Napakamamang na mga yan. Oh. Dapat ganyan din gawin. Kanino? Kay Sara Duterte. Dahil ginawa yan ng tatay niya. Dito sa pobre. Oh. Wala. Isipin natin ang ating mga pinagpo-post, pinag-tweet. Ngayon, mga kababayan, sabihin nyo, bakit wala kayo nung panahon ni Duterte? Buti na lang talaga. Hindi pa tayo political vlogger nun. Kung hindi, mga kababayan, nako, nasama ako rito. Ha? Kita nyo, oh. O, sino mga ngahas? Babatikos ka sa gobyerno ni Duterte? Ganito gagawin nila mga kababayan. Walang due process. Tama, Ma'am Shi. Walang due process. Ipapahiya ka sa madlang people para hindi ka pamarisan ng mga nagtatangka at galit sa pamaraan na mayroon ang gobyerno ni Digong. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Nasanay sila na sila lang ang bumabanat. Ayaw nila nang sila'y binabatikos. Kaya ngayon tapos na ang inyong panahon. Panahon na ni Pangulong Bongbong. Di ba? Oh. Puta. Mga kababayan, nung nakita ko ito nun awang-awa ko. Kaya lang, nung panahon na naawa ko rito, uso na ang pinapatay, gwapo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Totoo naman Biruin ninyo mga kababayan, nung panahon na napanood ko to, ang pinapatay na nila kasi gwapo Kaya, wait lang, nag-isip ako. Ay, grabe. Oh, eto na mga kababayan. Nako, nakakaawa yan. Sige, tuloy natin. Kita nyo, binidyo pa nila para ipakita sa sambayan ng Pilipino na eto mangyayari sa inyo kapag kayo bumatikos kay Digunyo. Ha? 51 billion asan. Oo. Diba? Oh. O ngayon mga kababayan, wala na tayong magagawa kundi awa. Diba? Kawawa. Basta kawawa yan mga kababayan. Nag-iiyak, humingi ng tawad kay Digong. Dapat sabihin mo ganito. Huwag kayong magpo-post ng kung ano-ano. Ganon nila tinakot ang sambayan ng Pilipino. Oh. Pwede naman gawin yan ni Pangulong Bongbong. Pero hindi yon ang katauhan ng Pangulo. Hindi ganon. Ang Pangulo, binibigyan laya ang lahat
ng tao. Kaya nga mga kababayan, kung paghahambingin ang panahon ni Demonyo at ni Pangulong Bongbong, malayong malayo. Di ba? Malayong malayo. Our beloved Boss Mike Severa.